Welcome to my channel, Learn with Teacher Ali. Grade 2, Revised K-12 Curriculum, Quarter 2, Week 1, Day 3, Filipino. Mga layunin. Pagkatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahang: una, natutukoy ang mga salitang magkatugma. Pangalawa, nakikilala ang mga tunog na bumubuo sa salita. Pangatlo, natutukoy ang mga pantig sa mga salita. At pang-apat, nagagamit ang mga salitang madalas gamitin o high-frequency words ukol sa sarili at paaralan. Kumusta mga bata? Ano ang nararamdaman ninyo ngayong araw na ito? Pagmasdan ang larawan sa ibaba at sagutin ang mga tanong. Una, ano ang ginagawa ng bata sa larawan? At pangalawa, ginagawa ninyo rin ba ito? Bakit? Tumayo kung naniniwala kang dapat gawin ng tulad mo ang pahayag. Manatili namang nakaupo kung hindi ka naniniwala. Pagtambalin ang mga salitang magkasing tunog gamit ang linya. Pumili ng isang salita mula sa hanay A at gamitin ito sa isang pangungusap na maglalarawan sa iyo bilang isang mabuting anak. Halimbawa ay, magalang ako sa aking mga magulang. Ngayon, sagutin ang mga tanong. Una, gumagamit pa ba kayo ng po at opo kapag nakikipag-usap sa nakatatanda sa inyo? Humahalik ba kayo at nagmamano sa inyong mga magulang? At sumisigaw ba kayo kapag hindi ninyo gusto ang sinabi sa inyo ng inyong mga magulang? Basahin at pakinggan natin ang tulang may pinamagatang Ang Batang Magalang. Ngayon ay magbasa tayo. Handa na ba kayo? Ang Batang Magalang ni Melodine A. Antonio. Ang batang magalang, kayamanan ng magulang. Marunong sumunod kapag inuutusan at mahinahon kung mga tuwiran. Ang batang magalang, marunong makinig. Po at opo ang bukang bibig. Sa mabuting gawain, nahihilig. Ang batang magalang, hinahangaan ng lahat. Madalas magsabi ng pasasalamat, kinagigiliwan at pinupuri ng lahat. Ngayon mga bata, sagutin ang mga tanong. Una, sino ang magalang na tinutukoy sa tula? Pangalawa, ano ang turing ng magulang sa anak na magalang? Pangatlo, ano-ano ang ginagawa ng batang magalang? Pang-apat, ano ang salitang madalas marinig sa batang magalang? At panglima, bakit mahalaga na ang batang tulad ninyo ay magalang? Ngayon naman, may napansin ba kayong mga salitang inulit sa tula? Isa-isahin ito. Ilan sa mga salitang naulit ay ang mga sumusunod. Bata, magalang, lahat. Pumili ng isa o higit sa mga salitang ito at gamitin sa pangungusap na maglalarawan sa inyo.
Ngayon naman ay magkakaroon tayo ng isang pangkatang gawain. Mga panuto, hatiin ang klase sa 4 na pangkat. Magbigay ng sitwasyon ang guro. Ipapakita ng mga mag-aaral kung paano maipamamalas ang pagiging magalang sa mga sitwasyong ibinigay. Bawat pangkat ay may nakatakdang gawain. Para sa unang pangkat, may 2 taong nag-uusap sa inyong daraanan. Para sa ikalawang pangkat, ayaw kayong papasukin ng gwardiya ng paaralan dahil walang suot na ID. Para sa ikatlong pangkat, natapunan ka ng tindera sa kantina ng binili ninyong inumin. At para sa ika-4 na pangkat, nakagalitan kayo ng guro dahil nahuli kayo sa pagpasok sa klase pagkatapos ng recess. Ngayon, sino-sino ang nakikita ninyo sa paaralan na hindi ninyo masyadong nakakausap? Isulat ito sa inyong kwaderno. Ilan sa mga taong hindi ninyo masyadong nakakausap ay gwardiya, tindera sa kantina, tagalinis ng paaralan. Ngayon, pantigin ang mga sumusunod na salita. Bakit hindi natin masyadong nakakausap ang mga taong ito? Paano kayo dapat makipag-usap sa kanila? Sumulat ng inyong nakawiwiling karanasan sa paaralan, kabilang ang mga taong kanilang nakasalamuha, mga kagamitan at mga lugar na napuntahan sa loob nito. Iguhit ang inyong karanasan at sumulat ng 1 hanggang 2 pangungusap tungkol sa iginuhit. Buuin ang pahayag sa ibaba. Thank you for watching! Also, don't forget to like, share, subscribe, and click the notification bell for you to be updated on our latest videos. See you on our next lesson. Goodbye!